Mga taga-Roma 15:20, ganito nakasulat. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na wala pang alam tungkol kay Kristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. Kung titingnan natin talatang ito, parang parang yung lugar ng Roma is virgin land, no? Na parang siya pa lang ang magtatanim ng binhi. Nasa kanya pa lang yung uhay, nasa kanya pa lang yung buto ng pananampalataya, no? At ayaw niyang magtanim doon sa nagtanim na, no? Para bang iyo ang tondo, akin ang kabite. Yan, di ba? Kung diyan ka, dito ako. Pag nandiyan ka, hindi na ako pwede pumunta diyan dahil sa iyo na yan. Di ba? Ganun eh. Ayaw niya eh. Pag pinundasyan mo na yan, iyon na yan. Para gagawa ko ng akin para doon sa lugar na pag tatayuan ko, ako lang kilala. Diba? Pag nandiyan ka na, ano pang silbi ko? Parang ganyan, no? Bakit pa siya pupunta ng Roma kung naroon na si Pedro? Kaya sa ganitong argumento, parang yung sinasabing, pag nandun na si Pedro, bawal na pumunta si Pablo. Nandun na si Pedro, ayoko na doon. Ha? Hindi na ako maging bida-bida doon. Sabi pa dito, 2 taon si Pablo sa Roma. Sa dami ng sulat niya, wala siya nabanggit na nagkasama o nagkita sila ni Pedro sa Roma. Kinakailangan sinulat. Kasi itong si San Pablo, dapat kasi meron kang diary, no? Pag may diary ka, dapat nakasulat. Ba't hindi mo kasi sinulat? Ayon dun sa no? Dapat binabanggit yung tuloy. May naghahanap tuloy. Sa 3 haligi daw ng iglesia sa Jerusalem, inuna pa niyang banggitin ang pangalan ni James kay Pedro. Ayan ha. Mamaya, tingnan natin kung talaga ba, totoo ba talaga na hindi binabanggit sa sulat ni San Pablo si Pedro? At nagkaroon pa ng issue sa kung sino yung unang mababati. Di ba? Gano'n, no? Doon po sa aklat ng taga-Galatia, ayon pa rin ito sa kanyang reference, no? Nakita ni Santiago, Pedro at Juan na mga kinikilalang haligi ng iglesia na ako'y talagang binigyan ng tanging tungkulin na ito. Kaya tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga hintil mga ngaral at sila naman ay sa mga Hudyo. So meron pong agreement, no? Ngayon, ito yung ating katugunan, no? Sabi ngayon, very basic, no? Sa lohikal na pamamaraan, ang una pong objection, no, kung bakit di man lang nabanggit si Pedro sa kanyang pangungumusta doon sa chapter 16 ng Roma, alam niyo yung dahilan? Malinaw naman diyan sa chapter 16, yung binanggit nating verse, na ang kinukumusta niya lang specific. Yung mga taong nakilala niya along the way na sa kanyang pangangaral, no, habang siya ay nasa Roma. Pero hindi yan nangangahulugan na wala na sa Roma si Pedro kung hindi binanggit. Hindi naman logbook na attendance yung sulat niya. Dahil hindi binanggit si Pedro, wala daw siya sa Roma. Malinaw po doon sa sulat ni Pedro. Si Pedro nagsulat nito, no? Na siya ay naroon sa Roma. Babasahin natin. Gusto nyo ng reference? Exact reference na nandun siya sa Roma. Sige. Kukuha tayo sa Living Bible Translation. Sa 1 Peter 5:12-13. At ito ang sabi. I am sending this note to you through the courtesy of Silvanus, who is, in my opinion, a very faithful brother. I hope I have encouraged you by this letter, for I have given you a true statement of the way God blesses.
What I have told you here should help you to stand firmly in His love. Ulitin ko mga kapatid what I have told you here should help you to stand firmly in His love. Alam niyo yung here? Here, making each day through the years. Nako, mayayari tayo nito. Here, there, and everywhere. Ano yung here na sinasabi dito? No? Ituloy natin ang basa sa talatang 13. The church here in Rome, she is your sister in the Lord, sends you her greeting, so does my son Mark. Linaw, di ba? Yung salitang here, indication yan na siya ay nasa Roma, mga kapatid. Now, sabi nila, hindi naman nakasulat yung Roma, no? Babylon. Kasi yung Roma, yun po yung Babylon. Code po yan, pero pag sinasabi no na Babylon, cryptic name yan for Rome, di ba? By the rivers of Babylon, yan, we have sun. Rome po yan. Sa sulat ni San Pedro sa Romans 16, dahil specific na mga tao lang ang kinumusta ni San Pedro dyan, pero hindi nangangahulugan uli na wala po si Pedro sa Roma. Ikalawa namang objection po, ay bakit daw siya pupunta sa Roma kung nandun na si Pedro? O nga no. Kaya lang tanong, bakit bawal ba? Saan nakasulat na bawal pumunta kapag nandoon na ang isang leader, bawal nang puntahan? Kasalanan ba na pumunta? Na kapag nandun na si Pedro ay hindi na posible na pumunta si Pablo? Kasi ang tinatayo naman nila ay ang kaharian ng Diyos. Ang tinatayo nila ay hindi yung kanilang sarili, kundi ang kaharian ni Kristo. Kaya wala akong makikita na kinakailangan na maging bawal ang pumunta doon, no? Illogical thinkers lang yung nag-isip ng ganitong argumento. Pero bakit nga ba? Alamin na lang natin, bakit nga ba pumunta si Pablo sa Roma kung nandoon na si Pedro? Una, kasi inutusan talaga si Pablo ni Kristo. Sa pangitain na nagpakita si Kristo. Pangalawa, ano ang utos, specific na utos ng Diyos o ng ating Panginoon kay San Pablo? Para magpatotoo. Maging isa kang saksi, no? Ayun. Puntahan natin ang specific na sitas patungkol dyan doon sa aklat ng mga gawa. Napakaganda po. Nagpakita ang ating Panginoon kay Pablo. Anong sinabi ng ating Panginoon kay Pablo? Lakasan mo ang iyong loob. Binibigyan siya ng encouragement ng ating Panginoon. Nagpatotoo ka sa akin dito sa Jerusalem. Ngayon, ang gusto ng ating Panginoon kung papaanong nagpatotoo, naging buhay na saksi, naging magaling siyang mangangaral, kaya marami siyang nahikayat doon sa Jerusalem. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, epektibo tong taong to. Ganun din ang gawin mo sa Roma. Punta ka doon. No? Diba? Ganun lang kasimple po yan. Meron siyang, order. No? Meron siyang direksyon kung saan pupunta. Ngayon, tandaan natin palagi na si San Pedro at ang iba pang mga apostol ay mas naunang inutusan ni Kristo. Si San Pedro at iba pang mga apostol, yung original, doon sa talagang unang tinawag mismo ng ating Panginoon, nakasama sa pangangaral sa kanyang ministry. Sila yung unang inutusan ni Kristo na ipalaganap ang ebanghelyo sa buong mundo. Pag sinabi bang buong mundo, kapag ikaw ay nasa Roma, mga kapatid, ikaw ay wala na sa mundo.
Kasi kung i-exempt natin ang Roma, kapag sinabing buong mundo, pupuntahan ni San Pedro at mga apostol, yung mga lugar sa buong mundo, yung mga countries, yung mga lalawigan, o lahat, kung ano man lugar yan sa buong mundo, kung hindi niya pupuntahan yung Roma kasi iisipin natin na hindi pa nila napuntahan, lalabas na yung Roma ay hindi bahagi ng mundo. Di ba? Anong gusto kong palabasin dyan? Syempre, kaya nga buong mundo ay kasama na doon yung Rome. Amen po? Kasama doon. Isa sa pinuntahan ng mga nauna. Ulitin ko, mga nauna sila San Pedro yon. Ngayon, sa Lucas 24:47, ito yung nakasulat. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Dapat. Hindi pwedeng hindi. Kinakailangan. It is necessity. No? Kaya nga po napakahalaga mga kapatid na alam natin na yung ebanghelyo na ating nauunawaan, ito ay ang ebanghelyo na itinuturo mismo ng lehitimo at orihinal na mga apostol na nangaral at inutusan. Kasi po, kaya ako nababanggit yan, kasi meron mga ibang ebanghelyo na pinaiiwas sa atin ang Diyos na siyang mababasa natin sa Biblia. Lagi ko itong inuulit kasi napakadelikado kapag naniwala tayo ng ibang ebanghelyo. Kasi doon sa ibang ebanghelyo, anong matatamasa mo doon? Ibang ebanghelyo, alang nga namang ibang ebanghelyo, pero parehong Kristo. Kaya nga iba di ba? Pwede ba namang magkaiba tayong ebanghelyo, pero pareho tayong iisang Kristo na tinutukoy? Kaya hindi pwede. Kaya anong sabi sa Biblia? Kahita kami, o talita kami, o kahit tayo, magkakasama tayo, mga original apostol tayo, pero nangaral kayo, nangaral kayo ng iba dun sa ating natutunan. Nangaral na kayo ng iyong bersyon na hindi isa ating napagkaisahan na ating nasaksihan at narinig. Kahit kasama pa kita, kahit anghel pa yan, hindi sukatan ng pagiging anghel, hindi sukatan ng pagiging anumang magpakita sa inyo, pero ang inaaral ay ibang ebanghelyo, yan ay dapat na itakwil. Hindi paniwalaan. Mga tao ngayon pagpapakitaan lang ng konting himala. Magpapakita na siya si Santo Niño. Magpapakita na di umano siya si Mama Mary. Magtuturo na ng ibang ebanghelyo. Yung Kristo na pinakilala sa atin ng ating Panginoon, anong ipinahayag ng ating Diyos ang kanyang plano ng pagkakaligtasan at partisipasyon ni Mama Mary, dahil sa ang tao ay yumayakap dun sa ibang ebanghelyo, may ibang bersyon, kaya magkakaroon na tayo ng kalituhan yan. Kaya huwag ninyong ipipilit ng sino pa man na pare-pareho tayo ng kinikilalang Kristo. Kapag ang Kristo na inyong pinaniniwalaan ay hindi ayon dito sa tinuturo ng mga apostol, hindi ayon doon sa tinuturo ng Biblia, ayon sa pagkakaunawa, ayon sa pagkakaturo ng iglesyang itinatag niya, ibang Kristo po yan. At yan po ay hindi dapat ninyong tanggapin. Dapat itakwil. Ganon din naman doon sa isang Maria na iba doon sa sinasabi ng Biblia na nagmumula kay Haring David ang lahi. Kinakailangan may lahi, kinakailangan magiging sandigan o gagawing pamantayan ng mga Hudyo na itong Mesiyas na ito ay legit. Bakit? Dahil lahi ni David. Dahil may pinagmulan lahi at ang lahi ay lahi ng tao. Kung halimbawang may ating mapapakinggan na si Maria di umano'y Diyos, di walang lahi, o ipapanganak niyang Kristo, peki na yon. So hindi na yon. Yung kapag yung mga iba-iba ng interpretasyon, yan po ay mga mangmang, no? Sana po ay abutin tayo ng liwanag
At makipag-aralan tayo. Makipag-aralan kayo sa amin. Kung may mga katanungan to, mag-aralan po tayo. Huwag nating suluhin yung aral, yakapin at paniwalaan dahil at the end of the day, hahatulan tayo ayon dun sa dapat nating maunawaan, na dapat nating sundan. Ngayon, tuloy natin ito. Ba't ba tayo napupunta lagi sa ganun? Sige, eto na po. Ang dahilan ng pagsulat ni Pablo. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at puno ng kaalaman. Kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Iyan ang napakahalagang talata na siyang magbibigay ng suporta dito sa ating kanina pang pinag-uusapan. Na talaga bang si Pablo lang ang nagbigay? Para bang siyang nagbigay ng kapuspusan doon sa mga nasa Rome, no? Sabi dito, mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan. So meron na silang kapuspusan ng kabutihan at puno ng kaalaman. So saan huhugot ng kaalaman? At saan huhugot ng wastong unawa ng pagiging mabuti yung kanyang pinatutungkulang ito ng mga tao. At sabi niya, dahil nga diyan sa inyong kaalaman at kabutihan ay pwede na rin kayo magturo. Di ba? Puno na ng kaalaman. Di ba? So, saan nang galing kung hindi pa siya nangangaral? Wala pang nangangaral doon sa Rome. Bakit napuno na ng kaalaman? Puspos na ng kabutihan. And in fact, for that matter, yun ay English. Sinabi niya, naging confident enough na siya, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Pwede na kayong magturuan. Pwede na kayong gumawa ng networking. Mag-akayan kayo. Paramihin yun nyo. Kaya nga sabi niya, gayon man, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo. So sabi niya, marurunong na kayo matatalino na kayo, mababait na kayo. Kinakailangan nyo lang i-spread yan, no? Spread love, spread peace, spread the good news, no? Kaya nga, ang ginagawa ko lang ay para makapagbigay inspired sa inyo. Kaya nga ang purpose ko dito is maging buhay na patotoo. Na dahil sa aking pagpapatotoo, titibay ang inyong paniniwala. Yung paniniwalang taglay-taglay nyo na meron kayo ay lalo pang titibay at makapagbibigay ng inspirasyon na manatili kayo doon sa pinanghahawakan ninyong pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, gayon man, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan. Magpapaalala lang naman pala, no? Kayo mismo kasi puspos na sila Alam yung puspos? Yung puspos yung nagsasalita ng pusposes. Ayan. Yung puspos yung punong-puno na ng kaalaman. Yun ang ibig sabihin, naglakas loob ako para lang magpaalala, no? Tungkol sa ilang bagay, ginawa ko ito dahil sa kagandahan loob ng Diyos sa akin, upang maging lingkod ni Kristo Jesus at gumanap ng tungkuling gaya ng isang pari sa mga hentil. Ipinangaral ko sa kanilang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog ng kalugod-lugod sa Kanya dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. Kaya sa pakikiisa ko kay Kristo Jesus, maipagmamalaki ko ang aking paglilingkod sa Diyos. Wala akong pinapangasang ipagmalaki kundi ang ginawa ni Kristo upang, eto na naman, maakit ang mga hintil, magbigay inspirasyon, magpatotoo, no? Na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Di ba? Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kaya napakahalaga ng gawa, no? Hindi lang pwedeng salita lang, no?
Pananampalataya lang. Mananampalataya lang ako. Ligtas na ako. Hindi na ako gagawa. Sa tulong ng mga himala at kababalaghan at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya ito, mula sa Jerusalem hanggang sa Lirico, ipangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na hindi pa nakikilala ni Kristo, upang hindi ako magtayo ng pundasyon sa pundasyon. Di ba? Ito na yung verse na kanina, ha? Kaya sabi ko, maganda, binabasa talaga natin para nalalaman natin yung diwa, hindi yung padampot-dampot pulot lang di ba? Sinusulatan niya. Anong sabi niya? Ang hangad ko ipangaral ito sa lugar na hindi pa nakikilala ni Kristo. Upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. Hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na hindi pa nakikilala si Kristo. Yun yung mga gusto niya pa munang unahin at puntahan. So, ang balak ni Pablong dumalaw sa Roma, no? Kasi may mga trabaho pa siyang kinakailangang unahin, bigyan ng prioridad, yan. Kaya nga, siya ay doon muna, no? Yan ang dahilan kung bakit hindi ako matuloy-tuloy sa pagpunta sa inyo. Dahil kinakailangan niyang mangaral doon sa lugar na hindi pa pinupuntahan. Taliwas doon sa kanina na argumento, ay, talagang pupunta ako. Ako mangangaral kasi wala dyan si Pedro. Ako lang ang makakauna talaga. Patunay nga yan na wala pa dahil kaya ako pupunta dyan. Dahil ito yung talagang aking pamantayan. Hindi ako magtatayo kung nandyan na si Pedro. Pero dahil hindi pa yan natatayuan ni Pedro, pupunta ako dyan. Hindi di ba? Kaya sabi niya, iyan ang dahilan kung bakit hindi ako matuloy-tuloy sa pagpunta sa inyo. Dahil doon sa mga nais niya pang pangaralan, yung mga lugar na hindi pa napupuntahan. Ibig sabihin, kung itong Roma ay hindi pa napuntahan ni Pedro, di sana pupunta na siya dyan dahil makakasama na siya doon sa hinahangad niya na itong mga taong ito ay hindi pa nakakarinig tungkol sa ating Panginoon. Diba? Hindi pa nakakaalam tungkol sa mabuting balita na ipinangangaral nila. Nahangarin mismo ni San Pablo. Kung alam niya, ay wala pa talagang pupunta doon sa Roma. Wala pang nagpupunta. Ako na. Bakit dito pagdating dito sa talatang ito ay napipigilan siya? Kasi alam niya na may napunta na. At ito nga ay si San Pedro. Logically, San Pedro. Kaya lang, hindi naman ito na como nandun na si San Pedro, hindi naman mapapabago nito ang adhikain, ang layunin, ang hangarin niya na makapunta din dun sa Roma. Kaya iyan ang dahilan kung bakit hindi ako matuloy-tuloy sa pagpunta sa inyo. Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupain ito, at dahil matagal ko na rin gustong pumunta riyan, inaasahan ko magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. Magkakaroon naman pala ng eyeball magkikita-kita. Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama ng sandaling panahon. Ibig sabihin, pag pumunta na, mag-i-stay siya doon sa Roma, hindi lang magiging long vacay. Tatrabaho din. I-guide nyo naman ako. Papunta naman sa Espanya. Di ba? Napakaganda ng binabasa yung buong-buo yung talata. Ngunit ngayon, sa ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem. Bakit? Dahil ang tulong sa mga kapatid doon para ay kanyang madala. Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at mga taga-Akaya na magpadala ng tulong para sa mga mahirap na kapatid natin sa Jerusalem. Kapatid sa Jerusalem, malugod nilang ginawa yon. At talaga namang dapat nilang gawin yun dahil ang mga hentil ay nakabahagi sa mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo.
Ganda, no? Tayong mga hintil daw, nakabahagi sa mga pagpapalang spiritual ng mga Hudyo. Nakashare na tayo, no? Share the link. Yan. Ano pa? Sabi dito, marapat lamang na bahagian nila ang mga Hudyo sa pamamagitan ng pagpapalang material. Kaya't pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Kristo. Diba? Ang tungo niya muna ay doon sa Espanya. Magdadrop by laang doon sa Roma. Kasi alam niya yung mga tao doon sa Roma ay mayroon na nga ang taglay na kabutihang loob. Meron na siyang kaalaman, puspos ng kaalaman. Kaya dadaan laang, mga ngamusta laang. Diba? Kaya sabi dito, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo, meron ng Panginoon yung mga taga-Roma. Paano mo mapapangaralan? Nakala ko ba, ikaw lang ang makakauna? Humihingi pa nga ng panalangin eh. Naniniwala na nga siya eh. Huh? Para bang pray over niyo ako? Para sa mga Protestant, pray over niyo ako. Bakit ka humingi ng pray over sa kapatiran mo? Kasi naniniwala kong diringgin ng Diyos ang panalangin mo. For the prayer of good, the prayer of righteous man is powerful and effective. Parang ganun. Kaya nga sabi, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamagitan ng inyong taimtim na pananalangin. I-pray over nyo, panalangin nyo ako. Kung wala pa na nangaral dito, edi lalabas na sinasabi dito ni San Pablo, ipanalangin ninyo ako sa inyong mga anito. Ipanalangin ninyo ako sa inyong mga Diyos-Diyosan. Ipanalangin niyo ako sa inyong mga kinikilalang malakultong Diyos-Diyosan. Yan. Hindi eh. Nagtitiwala sa ipanalangin niyo ako alang-alang sa Panginoong Jesucristo. May kilala na sino nagpenetrate, sino nagpakilala nun. Ha? Ayan, isipin po natin. Idalangin ninyong maligtas ako mula sa taga-Hodea na ayaw sumampalataya. Tigas ulo kasi itong mga taga-Hodea eh. At naway tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko sa kanila. See? Sa gayon, kung loloobin ng Diyos, masaya akong makakarating diyan at muling pasiglahin sa inyong piling. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmulan ng kapayapaan. Amen. Diba? Yung pagpunta ni San Pablo doon sa Roma ay magbibigay ng kasiglahan sa piling ng tunay na mananampalataya. Makakapag-recharge siya doon. Kasi alam niya may mga Kristiyano ng matinding pananampalataya. Kaya sa kanyang ginagawang task, sa kanyang tungkulin, pag nakita ng mga mananampalatayang masigasig, nakakapagbigay ng kalakasan sa kalooban ng mga lingkod ng Diyos na magpatuloy yon. Diba? So yun po, ang ganda, no, diba? Napakalinaw. Ngayon, sagutin na natin pinakahuli. Pangatlo naman, yung argumento ng pangatlo, bakit daw nauna pang banggitin ni Pablo ang pangalan ni James kaysa kay Pedro sa Galatia 2:9? Well, dapat kasi, pag nagbasa ng Biblia, dapat tignan talaga yung konteksto, no? Unawain ng maigi ang nakasulat bago ang verse 9. Anong mga verse, kung ikaw ay marunong magbilang, it's very basic, ha? Ako, mahina ako sa math, pero tiyak ko, yung mga talata na bago ang 9, ay hindi siya magiging 10, 11, 12. Magiging 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yun. Babalikan natin. Magkaroon tayo, backread. Ha? Para makita natin kung tayo ba ay nililin lang o sadyang talagang hindi lang naunawaan ng kapatid natin na nagtatanong na ino. Talaga bang hindi binanggit si Pablo, no? Ano ba yung bago yung verse 9? Binanggit ni San Pablo yung pangalan ni San Pedro. Saan? Sa verse 7 at 8. Eto, pasahin natin yung verse 9. Ito, mga taga Galatia. Galatia 2:7-8.
ng mabuting balita. Sabi dito, mga kapatid, pakinggan po ninyo mga kalaiko. Sa halip, kinikilala nila na ako'y pinili ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hentil tulad ni Pedro. Binanggit o hindi? Nakasulat o hindi? Nababasa ba o hindi? O hindi? Na pinili naman upang mangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. Hindi raw binanggit. No? Gusto kasi malagay doon sa shoutout. Kinakailangan, sana siya na lang gumawa ng composition, no? Parang yung mga politician, no, may mga tagagawa ng kanyang linya. Sana siya na lang gumawa. Dapat shoutout din sa San Pedro. Hindi, mauna pa nga binanggit Itinaas pa nga ni Pedro ni Pablo si Pedro Tingnan mo, sa halip, kinilala nila na ako'y pinili ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hentil. Siya ay itinaas, no? Pinili siya. Parang nalilif yung kanyang sarili. Katulad ng pakiramdam niya ni Pedro na pinili naman upang mangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. Inahilon tulad, no? Sa halip, kinilala nila na ako'y pinili. At binanggit din, no? Si Pedro, ang Diyos ang nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Hudyo, ang siya ring nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa hentil. Matapos niyang banggitin ang pangalan ni Pedro, saka pa lang niya binanggit ang pangalan ni James at Juan. No? Ang reason ni Saint Paul sa sulat niya ay sa taga-Galatia, anong reason? Sa verse, malinaw na inireport niya ang kanyang mga ginawa, yung kanyang mga achievements sa mga pangangaral. Amen? Sa taga-Galatia 2:1, ang mabuting balita, ito nakalagay. Basahin natin. Makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe, isinama ko rin si Tito. So inireport ni San Pablo na muli siyang pumunta sa Jerusalem. Ang tanong, sino ang pinakaunang kinatagpo niya roon sa Jerusalem? Basahin natin ang chapter 1 ng Galatia kung kanino po siya nakipagkita doon sa unang pagkakataon na pumunta siya sa Jerusalem. Sa taga-Galatia 1:18-19, pagkaraan ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem upang makipag-usap kay Pedro. At 15 araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang iba pang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Dito, mga kalaiko, napakalinaw na kay Pedro siya unang nakipagkita, indication na si Pedro ang head kasi dito naki-question yung supremacy of Peter, no? Ang head ng mga apostol ayon sa chronology ng pagkahirang sa kanila ng Panginoong Hesus. Dahil sa 12 apostol, si Pedro ang pinakaunang pinangalananan ng Panginoong Hesus. Yun, So napakalinaw, no? Sa Mateo 10:12, banggitin natin ang 12 alagad kung paano sinabi ni Jesus. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalay sa masasamang espiritu, magpagaling sa lahat ng uri ng mga karamdaman. At ito ang pangalan ng 12 apostol. Una, si Simon, na tinatawag ding Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Ang huli niyang argumento po, mga kapatid, nang nagtanong, ay bakit may pope na ng iba na pumalit kay Pedro? Bakit may pope ng iba na pumalit kay Pedro habang buhay pa ang ibang apostol, mga apostol, like sino? St. John. No? Britannica Encyclopedia. Pope meaning, father. No? Father. The title since about the 9th century of the Bishop of Rome, the leader of the Roman Catholic Church. It was formerly given, especially from 3rd to 5th century, to any bishop and sometimes to simple priest as an ecclesiastical title expressing affectionate
respect. Yung father, no? Ibig sabihin yan. Pero doon sa Rome, ang tawag sa'yo ng bishop doon, no, ay Pope. Pag nasa Rome talaga, automatic ang tawag doon sa bishop ay Pope. Directory of the Holy See describes the office of the Pope by the following titles. Ano yung mga titles ng Pope na? Bishop of Rome. Basta pag ikaw ay naging bishop sa Rome, ang title mo na noon, tawag sa inyo, automatic Pope ka. Ano pa? Vicar of Jesus Christ, successor of Prince of the Apostles, Supreme Pontiff of the Universal Church, Patriarchs of the West, Primate of Italy, Metropolitan Archbishop of the Province of Rome. Yan po, mga kalaiko. Yan ang malinaw, no? The title Pope or Papa, abbreviate po yan ng PP, no? Pag naging tatlo na po yan, hindi na po Pope yan. PPP na po yan, punto por punto. Ayan, yan ang ating, dyan tayo, Sister Apple naman, tawa ng tawa, PPP, dito tayo nagmula at dito pa tayo laging, hinuhubog, punto por punto, lagi po natin patubayan. Nasa YouTube na po yan, no? Hindi na sa ngayon nagla-live sa Facebook, pero sa YouTube. Pagkakarinig ko ng isang araw kay Brother Jando, no? The title Pope or Papa, abbreviated PP, is officially used only as a less solemn style. So sa panahon nila, Pope din si St. John, dahil ang meaning ng Pope is simply mean father o ama ng pananampalataya, pero hindi kailanman pa naging leader o head si St. John sa iglesia ayon sa encyclopedia na binasa natin around 9th century. Ang salitang Pope ay nilimitahan lamang sa obispo sa Roma. No? Limited na siya doon sa Roma bilang isa sa titulo ng obispo na nasa Roma na siyang universal head of the church founded by Jesus Christ. Kaya hindi naging papa o universal pastor or head of the church si St. John kahit wala na si San Pedro, dahil hindi naman siya nakapuntang Roma. As the basis of the title of the Pope, presided in Rome as the head of universal church. So yun po mga kapatid, maliwanag. So I hope na naintindihan natin, no, sa haba-haba ng ating pagkwekwentuhan. At medyo palaglag na rin ang mata ko. So muli mga kapatid, huwag nating anhin yung supremacy ni Peter. Siya ang ating head, siya yung unang talagang itinalaga ng ating Panginoon na maging pinaka-pinuno natin, no, ng ating simbahan, unang Pope, no, sa Rome. At maraming salamat sa lahat ng makakapanood, at kung may nagpuyat man, hindi ko na makita. Salamat po. Muli, isang mapayapang araw sa ating lahat. Ad Jesum per Mariam.